Ako si Ana, 28 anyos, taga Balayan, Batangas, isang payak na bayan na may tahimik na kapaligiran. Hindi ko malilimutan kung paano nagbago ang buhay ko nang magdesisyon akong manirahan kasama si Carlo, ang nobyo ko, at ang kanyang dambuhalang aso na si Bantay. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagmamahal, pagtitiwala, at mga lihim na unti-unting sumalubong sa amin sa simpleng buhay namin sa probinsya. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Carlo sa lokal na palengke. Siya ay matangkad, may kayumangging balat at mga matang tila laging nakangiti. Simple lang ang suot niya, puting t-shirt at maong na pantalon, pero may kakaibang dating siya na hindi ko matanggihan. Sa unang pagkikita pa lang, pambihira ang kaniyang kabaitan at ang paraan niya ng pakikipag-usap na parang matagal na kaming magkakilala. Si Bantay naman, na parang buhay na anino ni Carlo, ay isang dambuhalang German Shepherd na may makapal na itim at kayumangging balahibo, halos kasing laki ng isang maliit na kabayo. Sa akin pa lang, parang gusto na niyang lupigin ang buong bakuran sa lakas at enerhiya niya, pero hindi ko maiwasang mapansin na may kakaibang lambing sa mga matang iyon na parang kayang tunawin ang puso ng kahit na sinong tumingin. Dahil sa trabaho ni Carlo sa isang plantasyon sa bayan, madalas siyang umuuwi ng gabi, kaya kami ni Bantay ang nagiging kasama sa bahay. Nang una akong lumipat sa bahay nila sa gilid ng bayan, nagtakda ako ng isang kondisyon. Bantay, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Napangiti si Carlo at sinabi, "Sige Ana, pero baka mahirapan tayo doon." Hindi ko naman inisip noon na magiging hamon talaga yon. Tuwing pauwi ako, laging may naghihintay sa akin, si Bantay na nagmamadaling lumapit, hinahaplos ang aking mga kamay gamit ang kanyang basa at malamig na dila, na para bang sinasabi, "Uy, miss na kita, tara na sa bakuran?" Minsan, kinikilig ako pero may kaba rin sa puso ko dahil ang laki niya at ang lakas ng mga paa niya ay parang kayang magpabagsak sa akin kung hindi ko siya mapapigil. Sa gabi, kapag naglalakad ako sa bakuran, palaging sumusunod si Bantay, tila bantay ng aking mga pangarap at takot. Sa una, ayoko pa siyang masyadong mapalapit, pero unti-unti, natutunan kong mahalin ang presensya niya. Kapag naliligo ako sa ulan o nagtatanim sa maliit na hardin sa likod ng bahay, naroon siya, tahimik at tapat. Minsan, habang naglalakad kami ni Carlo sa tabing dagat ng Nasugbu, pinangarap namin ang aming kinabukasan. Ngunit ang totoo, iba ang pakiramdam kapag nandoon si Bantay na parang hari ng aming maliit na kaharian na hindi basta-basta nagpapasok ng sinuman sa loob ng bahay. At kahit na ang bahay ay simple lang, ramdam ko ang init ng pamilya na unti-unting nabubuo, hindi lang namin, pati na rin ni Bantay. Pero may mga gabi na ang hangin sa labas ay malamig at nagdadala ng kakaibang tunog. Sa mga panahong iyon, kapag pinasok ko si Bantay sa loob, hindi ko na naramdaman ang takot. Sa halip, siya ang naging sandigan ko, na parang nagmumungkahi sa akin na, "Huwag kang matakot, andito lang ako." Kaya yon ang simula ng isang kakaibang kwento, kwento ng isang aso na higit pa sa alagang hayop, isang tagapagtanggol, at pinakamahalagang kasama sa buhay. Ngunit sa likod ng mga mata ni Bantay, may lihim na unti-unting bumabalot sa amin. At hindi ko pabatid kung hanggang saan ang hahantong nito. Sabi nga nila, kapag ang aso mo ay may sekreto, siguradong may mas malaki kang haharapin. Sa amin, nagsimula iyon sa isang simpleng gabi sa Balayan. Pagpasok ko sa bahay, naramdaman ko agad ang init ng hanging amoy ni Carlo, halo ng kape at bagong lutong adobo. Suot ko ang paborito kong pulang blouse na bahagyang nakatupi sa mga braso at isang simpleng maong na shorts na halos makita ang mga pilat ng araw sa balat ko. Sa paa ko, tsinelas na may bulaklak na disenyo na kahit ilang ulit nang naputol ang strap ay hindi ko pa rin sinasawang isuot dahil sa alaala ng unang regalo ni Carlo sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa sala, sumalubong sa akin si Bantay. Nakatingin siya ng matindi, mga matang amber niya ay nagliliwanag sa madilim na sulok ng bahay. Nilapitan ko siya, hinaplos ang makapal niyang balahibo habang unti-unting lumalapit ang kanyang malamig na ilong sa aking kamay. Parang may sinasabi siyang hindi ko maintindihan, pero ramdam ko sa puso ko ang kanyang kabaitan. "Mukhang may balak ka naman ha, Bantay? Hindi mo ba alam na hindi ka pwedeng pumasok dito?"
Biro ko sa kanya habang nilalapitan ng kusina. Sa tabi ko nakatayo si Carlo na nakaitim na polo at maong, medyo hindi pa rin komportable sa presensya ni Bantay sa loob ng bahay, pero hindi niya ito pinipigilan. Ay, sige na nga Ana, para di ka na matakot sa gabi, sabi niya habang ngumiti. Habang naghahanda si Carlo ng kape, sinimulan kong ikuwento ang nangyari sa akin sa opisina sa Lipa. Yung bagong guro na medyo palaaway, yung mga estudyante na talagang pinagpapawisan ako para mapanatili ang disiplina, at yung mga pagkakataon na gusto ko nang sumigaw pero pinipigilan ang sarili. Si Carlo, nakikinig ng mabuti, habang si Bantay naman ay tahimik na nakahiga sa sahig, parang may sariling mundo. Alam mo, Ana, sa sobrang laki ni Bantay, yang aso mo parang bodyguard mo na to, biro ni Carlo. Kung may magnanakaw sigurado ako mapapahamak yan. Napatawa ako at napahiya. Bodyguard? Hindi dapat may sweldo na yan. Pero sa sobrang laki niya baka ako pa ang masasaktan niya. Walang problema dyan. Ako ang magpapaliwanag sa kanya, wika ni Carlo habang tinitingnan si Bantay na biglang tumayo at pumunta sa bintana. Nakita ko na nakayuko siya, nakikinig sa mga ingay sa labas. Uy, ano yan? May nakikita ka ba? Tanong ko sa kanya habang sinusundan ang tingin ni Bantay. Walang sagot pero nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Para bang may hindi ko nakikita na nangyayari sa labas ng aming bahay sa Balayan. Ang malambot na balahibo ni Bantay ay tila tumayo ng bahagya at ang kanyang katawan ay naging tense. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Carlo sa kwarto, ako naman ay nakaupo sa sala, nakasuot ng simpleng malamig na damit na gawa sa koton, na may manipis na strap na bahagyang nagpapakita ng mga balikat ko. Si Bantay ay nakahiga sa tabi ko, ang mga malalaking paa niya ay nakapahinga sa aking mga paa. Pakiramdam ko'y hindi kami nag-iisa. Biglang narinig ko ang isang malabong kaluskos mula sa labas ng bahay, parang may gumagalaw sa mga halaman. Napatingin ako kay Bantay at nakita kong nakataas ang kanyang mga tenga, ang mga mata niya ay nakatuon sa bintana. Bantay, anong nangyayari? Bulong ko habang dahan-dahang hinawakan ang kanyang ulo. Hindi siya sumagot pero ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Napagtanto ko na sa kabila ng kanyang laki at lakas, siya ay isang nilalang na may puso at proteksyon para sa akin. Hindi ko pa alam kung ano ang naghihintay sa amin sa mga susunod na gabi, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi lang basta aso si Bantay, siya ang aking tagapagligtas, kasama at tagapagtanggol sa mundong puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. At sa likod ng mga anino sa Balayan, may lihim na sumisiklab, isang misteryo na magpapabago ng lahat. Hanggang dito na muna kami sa gabi na ito. Maghanda kayo dahil ang susunod na gabi ay magiging mas malalim pa sa dilim ng aming kwento. Habang palalim na ang gabi sa aming maliit na bahay sa Balayan, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na parang sumisiksik sa bawat sulok ng kwarto. Suot ko ang aking paboritong light blue na blouse na may malambot na tela na bahagyang bumabalot sa aking katawan at isang puting palda na umaagos hanggat tuhod, simple ngunit may halong ganda at lambing. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa liwanag ng lampara, nagbibigay ng konting kilig sa gabing iyon. Sa tabi ko, nakahiga si Bantay, ang dambuhalang aso na tila hindi natutulog, ang mga mata niya'y nakatingin sa pinto ng sala. Pakiramdam ko, alam niya ang mga bagay na hindi ko pa nauunawaan. Bigla siyang bumangon, tumayo ng matino, at dahan-dahang nilakad papunta sa bintana. Lumapit ako at sinundan siya. Sa labas, napansin kong may mga anino na gumagalaw sa gilid ng aming bakuran. Mga aninong tila hindi karaniwang mga hayop o tao. Napasulyap ako kay Bantay at nakita kong napakatindi ng tingin niya, parang handang sumugod anumang sandali. Anong meron, Bantay? Huwag kang matakot. Mahina akong sambit habang nilalapitan ko siya, ngunit hindi siya umalis sa tabi ng bintana. Ang kanyang malalaking katawan ay parang nagiging isang pader ng proteksyon. Narinig ko ang mga yapak ng isang tao sa labas ng bakuran, marahang kumakaluskos sa mga tuyong dahon. Lumalapit ng dahan-dahan, parang nagtatago. Hindi ko mapigilan ang sarili na mapatingin sa likod, ngunit wala akong nakita. Si Carlo ay wala pa sa bahay, nasa trabaho pa rin siya sa planta. Ako lang si Bantay at ang dilim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang lamig na dumaan sa aking katawan, na parang may malamig na hangin na humaplos sa aking balat, kahit wala namang bintana ang bukas.
Parang may espiritu ng nakaraan na bumabalot sa amin. Nang bumalik si Bantay sa tabi ko, dahan-dahan niyang inilapit ang ulo niya sa aking tuhod. Ang init ng kanyang hininga ay tumulong para mapawi ang aking kaba. "Salamat Bantay," bulong ko. Sa gabing iyon, hindi ko maiwasan ang mag-isip tungkol sa mga kwento ni Carlo tungkol sa kanilang pamilya, na ang bahay na ito ay minana mula pa sa kanilang mga ninuno, at na may mga lihim na hindi basta-basta dapat galawin. Parang ang bawat yapak ni Bantay ay may kasamang alaala ng mga nagdaang panahon. Ngunit, hindi lang iyon ang bumabalot sa amin. Sa likod ng kanyang mga mata, may tinatagong kwento si Bantay, isang kwento ng katapatan, tapang, at isang misteryong naghihintay na mabunyag. Habang ako'y nakaupo sa sulok ng sala, pinagmamasdan ko si Bantay na nakahiga, tila nagpapahinga ngunit alerto pa rin sa paligid. Napangiti ako sa sarili ko. Mukhang ang di lang basta aso si Bantay, siya ang aking sandigan sa dilim ng gabi? Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ba talaga ang tinatago ng bahay na ito? At ano ang papel ni Bantay sa mga lihim na iyon? Ang sagot ay malapit nang lumitaw, at kapag dumating ang panahon, wala na kaming takas sa katotohanan iyon. Sa susunod na gabi maghanda kayo, dahil ang mga anino sa balayan ay unti-unting nagiging mabigat na katotohanan. Pasok ako sa bahay mula sa palengke, may dalang mga sariwang gulay at isda na inihanda ko para sa hapunan. Suot ko ang aking mahabang barut saya na gawa sa magaan na tela, kulay perlas na may mga burda sa dulo, parang sinag ng araw sa hapon. Sa paa ko ay simpleng tsinelas na gawa sa ratan, na halos araw-araw ko ng gamit, kahit na paminsan-minsan ay nalalaglag. Pagpasok ko, sinalubong ako ni Bantay. Hindi siya nagkamalay sa init ng bahay, kaya nga lang ang kanyang malalaking mata ay naglalaman ng kakaibang seryosong tingin na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Nilapitan ko siya at hinaplos ang makapal niyang balahibo na parang ang bawat hibla ay may sariling kwento. "Bantay, anong problema mo, ha? Parang may iniisip ka?" Biro ko habang pinapahawak ang ulo niya. Napansin ko na may mga gasgas sa sahig malapit sa pinto ng garahe, mga marka na tila bagong likha. Itinuro ko ito kay Carlo nang dumating siya mula sa trabaho. Suot ang kanyang simpleng polo na kulay puti at maong na pantalon. Medyo pagod ngunit may ngiti pa rin. "Nakikita mo ito? Parang may nagsilipat ng gamit dito kagabi," sabi ko. Tumingin si Carlo sa mga gasgas at bahagyang napailing. "Baka si Bantay ang gumawa niyan habang nag-iikot," sagot niya, pero halatang may pag-aalala. Habang naghahanda kami ng hapunan, nilalapitan kami ni Bantay. Nakatingin sa amin ng malalim. Napansin kong may kakaibang kilos siya. Minsan ay tumitingin siya sa sulok ng kwarto o sa bintana na parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Pagkatapos naming kumain, umupo ako sa tabi ng bintana, nakasuot ng simpleng puting blusa at maong na palda. Iniikot ang daliri sa singsing na regalo ni Carlo, isang maliit na gintong singsing na may ukit ng araw at buwan. Si Bantay ay tahimik na nakahiga sa tabi ko, mga mata niya ay nakatuon sa labas. Biglang may narinig akong malamyos na kaluskos mula sa labas at si Bantay ay biglang tumayo, nagngangalit ng mababa. "Uy Bantay, huwag kang ganyan!" Paalala ko, ngunit ramdam ko ang kanyang seryosidad. Nilapitan ko si Carlo at sinabi, "Parang may kakaiba sa paligid. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o maging mapagmatsyag." Ngumiti siya. "Alam mo, Ana, minsan ang mga bagay na hindi natin nakikita ang pinakamakapangyarihan. Pero nandito kami, magkasama." Sa gabing iyon, habang nakahiga kami sa sala, biglang may kumatok sa pintuan. Tila mahina, halos parang hangin lang ang dumampi. Bumangon si Carlo at nilapitan ang pinto habang ako ay nanatiling nakaupo, hawak ang kamay ni Bantay. Pagbukas niya, walang tao ang nakita, ngunit may isang maliit na liham na nakalagay sa sahig. Kinuha niya ito at binasa ng malakas. "Huwag kalimutang bantayan ang Bantay." Napatingin kami sa isa't isa at nang makita ang mga matang seryoso ni Carlo, naisip ko na hindi ito basta biro. Si Bantay, ang aming dambuhalang aso, ay may papel na mas malalim sa aming inakala. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ko, habang si Bantay ay tumayo at pumutok ang buntot na parang handa na sa anumang pagsubok. Sa likod ng aming mga ngiti, alam naming nagsisimula na ang isang masalimuot na yugto, isang pagsubok sa katapatan, tapang at pagmamahal na hindi namin palubos na nauunawaan. At sa susunod na gabi,
Ang lihim ng liham ay unti-unting bubukas. Haharapin namin ang mga aninong matagal nang nakatago sa paligid namin. Handa na ba kayo? Kasi ako, hindi pa. Sa umaga, bumangon ako ng maaga, suot ang aking light pink na blusa na may manipis na manggas at puting pantalon na bahagyang mahaba sa bukong-bukong. Ang mga hikaw ko ay simpleng ginto na hugis araw, nagbibigay liwanag sa mukha ko kahit napagod pa ako sa gising. Habang naglalakad ako papunta sa kusina, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana na bahagyang nakabukas. Si Bantay ay nakahiga sa tabi ng pintuan, nakamasid sa labas na parang bantay ng aming munting mundo. Nilapitan ko siya at hinaplos ang ulo, ang init ng kanyang katawan ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa akin. Bantay, mukhang may mabigat kang iniisip, ha? Huwag kang mag-alala, andito lang kami ni Carlo para sa'yo. Bulong ko. Habang nagluluto ako ng almusal, narinig ko ang mga yabag ni Carlo sa hagdan. Suot niya ang simpleng t-shirt at shorts, mukhang handa na para sa trabaho. Ngumiti siya nang makita kami ni Bantay at sinabi, "Huwag kang masyadong mag-alala, Ana. Kailangan lang nating maging alerto." Sa tanghali, habang naglalakad kami ni Carlo sa tabing ilog ng bayan ng Balayan, napansin kong tila ba may mga matang sumusuri sa amin mula sa mga palumpong. Si Bantay na palaging kasama namin ay tahimik ngunit alerto, tila ba alam niya ang mga hindi nakikitang panganib. "Parang may kakaibang pakiramdam ako dito," sabi ko habang pinagmamasdan ang paligid. "Parang may mga lihim na tinatago ang lugar na ito." Napatingin si Carlo sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang seryosong pag-iisip. "Ana, may mga bagay na hindi natin maipaliwanag pero kailangan nating harapin. Hindi tayo nag-iisa dito." Pagbalik namin sa bahay, napansin ko ang mga bagong gasgas sa pintuan ng likod. Parang may sumusubok na pumasok ng walang paalam. Si Bantay ay tumayo at naglabas ng mahina ngunit seryosong tahol. "Bantay, ano ba talaga ang nangyayari?" Tanong ko habang nilalapitan siya. Habang gabi na, nagpa siya kaming magbantay ng magkasama. Suot ko ang aking itim na damit na may maikling manggas na bahagyang bumabalot sa aking katawan, nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa akin. Si Carlo ay nakaupo sa tabi habang ako naman ay nakasandal sa pintuan, hawak ang kamay ni Bantay. Biglang may kumatok muli sa pinto, mas malakas kaysa kahapon. Bumangon si Carlo at dahan-dahan itong binuksan. Wala pa rin tao, pero may isang maliit na kahon na iniwan sa pintuan. Kinuha ito ni Carlo at binuksan. Sa loob ay isang lumang larawan ng bahay namin, kasama si Bantay sa harap, ngunit may mga anino sa paligid na hindi namin makita sa tunay na buhay. Napatingin kami sa isa't isa at naramdaman ko ang bigat ng pangyayari. Ang bahay namin ay puno ng mga kwento at lihim na naghihintay na mabunyag. "Parang ang bahay na ito ay may sariling buhay, Carlo," sabi ko. At si Bantay, siya ang susi. Ngumiti siya nang may halong kaba. "Tama ka, Ana. Kailangan nating maghanda." Habang nakatitig kami sa larawan, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid at ang mga mata ni Bantay ay nagliwanag ng kakaibang liwanag, parang handa na siyang harapin ang anumang darating. Ang aming munting mundo sa Balayan ay unti-unting nagbabago at ang mga lihim ng nakaraan ay nagsisimulang kumawala. Ngunit hanggang saan ang kaya naming harapin at ano ang tunay na papel ni Bantay sa kwentong ito? Abangan sa susunod na gabi, ang simula ng isang labanan na magpapabago ng lahat. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon sa aming bahay sa Balayan. Suot ko ang aking itim na stretch dress na may manipis na strap na bahagyang nagpapakita ng mga balikat ko. Ang tela ay humahaplos sa aking balat na parang pangalawang balat. Sa paa ko nakasandals ako na may maliit na takong, sapat na para maglakad ng maayos sa sahig ng bahay, pero hindi sobra para mawalan ako ng tibay. Habang nakaupo ako sa sulok ng sala, nilalapitan ako ni Bantay. Ang kanyang malalaking mata ay parang nagsasalita ng lihim na hindi ko pa maintindihan. Hinaplos ko ang kanyang ulo at naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanya. Tila ba nagbibigay lakas sa akin sa kabila ng nagbabadyang panganib. Biglang tumunog ang cellphone ni Carlo mula sa kwarto. Kinuha niya ito habang naglalakad papunta sa pinto ng sala. "May tawag si Carlo," sabi ko habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na unti-unting nagiging seryoso. "Hello? Oo, nandito ako. Ano? Saan?" "Aalis na ako," sagot ni Carlo ng mabilis.
Tumingin siya sa akin at ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. May emergency sa planta, ang sabi niya. Kailangan kong umalis ngayon. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. Mag-iingat ka, ha? Hindi ko kakalimutan, sagot niya habang pinisil ang kamay ko. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong nag-iisa kasama si Bantay. Ang aso ay tahimik na nakahiga sa tabi ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, parang handang harapin ang kahit anong panganib para sa akin. Hindi ko maiwasang isipin ang mga nagdaang pangyayari, ang mga lihim ng bahay, ang mga aninong sumusunod sa amin, at ang misteryosong papel ni Bantay bilang tagapagtanggol. Ang bawat kalusko sa labas ay nagpapataas ng aking kaba. Habang naglalakad ako papunta sa bintana, nakita ko ang mga anino ng mga puno na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Ang mga anino ay tila naglalaro sa hangin, ngunit sa mata ni Bantay, ito ay mga babala. Nilapitan ako ni Bantay at dahan-dahang inilapit ang kanyang ulo sa aking balikat. Ramdam ko ang kanyang hininga na nagbibigay ng lakas sa akin. Salamat Bantay, bulong ko. Sa gabing iyon, nagpa siya akong manatili sa sala habang nagpapraktis ng mga salita para sa klase ko kinabukasan. Suot ko ang malambot na kulay lavender na blouse at maong na palda na nagbibigay ng kaluwagan habang nakaupo ako sa sofa. Si Bantay ay patuloy na nakahiga sa tabi ko, ang kanyang katawan ay parang hindi mapakali. Nang biglang may kumaluskos mula sa pinto ng garahe, tumayo si Bantay at tahimik na nilapitan ang pinto. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanyang katawan ay nanginig ng bahagya. Bantay, anong nangyayari? Tanong ko, ngunit walang sagot maliban sa kanyang tahimik na tingin. Sa puntong iyon, ramdam ko na hindi na ito basta-basta pangyayari lang. May isang malalim na misteryo na nakatago sa aming bahay at si Bantay ang tanging susi para maunawaan ito. At habang tumitindi ang gabi, ang aming kwento ay magpapasimula sa isang bagong yugto, puno ng panganib, tapang at hindi inaasahang mga pangyayari. Maghanda kayo dahil hindi pa dito nagtatapos ang aming laban. Habang papalalim na ang gabi sa aming bahay sa Balayan, nakaupo ako sa sulok ng sala, nakasuot ng pulang blouse na nakatupi sa mga braso at simpleng maong na shorts na nagpapakita ng mga tan ko sa hita. Ang aking mga hikaw ay maliit na perlas na kumikislap sa liwanag ng kandila na ilaw namin sa panahon ng brownout. Si Bantay ay nakahiga malapit sa aking mga paa, tahimik ngunit alerto, ang kanyang malalaking mata ay nakatuon sa bintana. Biglang narinig ko ang malamyos na kaluskos mula sa labas, kasabay ng malamig na hangin na pumasok sa maliit na bintana. Tumayo si Bantay, ang kanyang katawan ay naging matigas at ang mga tenga niya ay nakataas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng harapan, tahimik na nagngangalit. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang ulo. Anong nangyayari, Bantay? Hindi kita gusto na ganyan ka? Bulong ko habang pinipilit kalmahin siya. Ngunit hindi siya bumalik sa akin. Sa halip, tumingin siya sa labas ng pinto, tila may nakikita siyang hindi ko pa maunawaan. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong makita. Biglang kumatok ng malakas sa pinto. Tumayo ako ng nag-aalangan, habang si Bantay ay tila handang sumugod. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, ngunit wala pa ring tao sa labas. Lamang ang malamig na hangin na humaplos sa aking mukha at isang maliit na sobre na nakalapag sa hagdanan. Kinuha ko ang sobre at binasa ang laman. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Bantay ang tagapagbantay sa dilim. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita at tumingin ako kay Bantay na ngayon ay tahimik na nakatingin sa akin na parang nauunawaan niya ang mensahe. Dumating si Carlo mula sa kanyang trabaho, suot ang puting polo at maong na pantalon at napansin ang aking pagkabigla. Ano yan, Ana? Tanong niya. Ipinakita ko sa kanya ang sulat at napatingin siya ng seryoso. Kailangan nating maging mas maingat, sabi niya. Hindi lang basta-basta ang bahay na ito at si Bantay ay hindi lang basta aso. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang init ng kamay ni Carlo sa akin at ang pagkapit ni Bantay sa aking mga paa. Sa kabila ng mga pangamba, ramdam ko ang pagmamahal at proteksyon na bumabalot sa amin. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Ang mga lihim ng aming bahay ay unti-unting bumubukas at ang mga anino ng nakaraan ay nagiging mas malinaw. Maghanda kayo sa susunod na kabanata
kung saan ang misteryo ay lalalim at ang aming pamilya ay haharap sa isang pagsubok na magpapabago sa lahat. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon sa aming bahay sa Balayan. Suot ko ang aking berdeng dress na may mahahabang manggas, bahagyang bumabalot sa aking katawan at isang pares ng simpleng tsinelas na may bulaklak na disenyo. Ang mga hikaw ko ay maliit na perlas na kumikislap sa liwanag ng lampara sa sala. Si Bantay ay tahimik na nakahiga sa tabi ko, ang mga matang amber niya ay nakatingin sa bintana na parang may inaabangang darating. Habang nagkakape kami ni Carlo, napansin ko ang anino sa sulok ng kwarto. "Carlo, nakita mo ba yon?" Tanong ko nang may kaba. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, "Baka sa imahinasyon mo lang yan, Ana." Ngunit hindi ako kumbinsido. Sa mga nakaraang araw, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi namin maipaliwanag, isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa aming bahay. Biglang tumunog ang telepono. Si Carlo ang sumagot at habang nakikinig siya, napansin ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Nang matapos ang tawag, nilapitan niya ako at mahigpit na niyakap. "May mangyayari, Ana. Kailangan nating maging handa," sabi niya. Hindi ko alam kung anong eksaktong tinutukoy niya, pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad ako sa bakuran, napansin ko si Bantay na nakatitig sa dilim. Ang kanyang katawan ay tense at ang mga balahibo niya ay bahagyang nakatayo. Nilapitan ko siya at dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang ulo. "Anong problema, Bantay? Huwag kang matakot, andito lang ako," bulong ko. Ngunit hindi siya umalis sa kanyang posisyon. Sa halip, narinig ko ang malabong kaluskos mula sa gilid ng bakuran at ang mga anino ay tila gumagalaw ng hindi maipaliwanag. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay at niyakap si Carlo. "May nangyayari sa labas," sabi ko nang may takot. Sabay naming nilapitan ang bintana at nakita namin ang mga anino na naglalakad sa dilim, mga hugis na parang mga tao ngunit hindi ganap na totoo. Si Bantay ay tumayo at tahimik na nagngangalit, handang ipagtanggol kami. "Hindi ito ang huli nating gabi, Ana," sabi ni Carlo ng seryoso. "Ang aming simpleng buhay sa Balayan ay unti-unting nagiging isang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, ng katotohanan at misteryo. At sa gabing ito, nagsimula ang totoong pagsubok para sa amin. Maghanda kayo sa susunod na bahagi dahil ang dilim ay may lihim na nakatago at kami ay hindi pa handa." Sumapit ang gabi na puno ng alinggawngaw ng mga tanong sa aking isipan habang nakaupo ako sa gilid ng hagdanan sa aming bahay sa Balayan. Suot ko ang aking deep maroon na blouse na may malalambot na tela, bahagyang bumabalot sa aking mga balikat at maong na maiksi na nagpapakita ng mga pilat ng araw sa aking mga hita. Sa aking mga daliri, hinihimas ko ang gintong kwintas na regalo ni Carlo, isang maliit na araw na nakaukit sa pendant. Si Bantay ay nakahiga sa aking mga paa, tahimik ngunit alerto, ang mga matang amber niya ay tila naglalarawan ng isang kwento na hindi pa niya masabi. Ang mga balahibo niya ay bahagyang natutuli, at ang kanyang malalaking katawan ay nagpapakita ng lakas na nakatago sa loob. Biglang nagkaroon ng malakas na kaluskos mula sa ilalim ng bahay, mula sa pintuan ng basement na madalas nakasarado. Tumayo si Bantay at dahan-dahang lumapit doon. Ang kanyang mga tainga ay nakataas at ang kanyang katawan ay tense. Nilapitan ko siya, ngunit hindi ako pinapansin. Parang may naririnig siyang ibang mga tunog na hindi ko marinig. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa pintuan ng basement. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Halos marinig ang bawat hibla ng aking balat na nagigising. Napiling kong buksan ito. Kahit na may takot na pilit kong itinatago. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin, at may mga anino na tila gumagalaw sa sulok ng madilim na silid. Sa gitna nito, may isang lumang kahon na may mga sulat at larawan ng pamilya ni Carlo na may mga palatandaan ng kakaibang mga pangyayari. Habang nilalapitan ko ang kahon, si Bantay ay nag-ingay ng isang mahinang pag-ungol, parang nagbabala. Kinuha ko ang mga sulat at sinimulang basahin. Isa sa mga liham ay nagsasaad ng isang sumpa na bumabalot sa aming bahay, isang sumpa na nagbabantang maghahatid ng panganib sa sinumang tatangkain sirain ang pamilya at ang tagapangalaga nito, si Bantay. Agad akong bumalik sa sala, dala ang mga liham.
Nagulat ako nang makita si Carlo na nakatayo, mukha niya ay seryoso at may halong kaba. Ana, nakita mo na ba ito? Tanong niya. Ipinakita ko ang liham at sabay kaming nagpasya na harapin ang sumpang ito kahit pa nangangahulugan ito ng pagharap sa mga dilim ng nakaraan. Sa gabing iyon, habang si Bantay ay nakahiga sa tabi namin, naramdaman ko na ang aming pamilya ay nagiging mas matatag kahit pa puno ng mga lihim at panganib. Ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Sa susunod at huling bahagi, malalaman natin kung paano haharapin ni Ana, Carlo at Bantay ang sumpa ng kanilang tahanan at kung ano ang magiging kapalaran nila. Huwag palampasin. Ang huling gabi ay dumating ng parang bagyong hindi inaasahan. Suot ko ang itim na mahaba kong damit na may manipis na strap na bahagyang sumasayaw sa hangin habang ako'y naglalakad sa madilim na pasilyo ng aming bahay sa Balayan. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa liwanag ng kandila, nagbibigay ng kakaibang lambing at tapang sa aking anyo. Sa aking mga paa ay ang paborito kong tsinelas na may kaunting takong, sapat upang ako'y makagalaw ng mabilis at maayos. Kasama ko si Carlo, nakaputing polo at itim na pantalon, at si Bantay, na tila higanting anino na sumusunod sa amin ng tahimik ngunit matatag. Ang kanyang mga matang amber ay nagliliwanag sa dilim, handang ipagtanggol kami laban sa anumang panganib. Nilakad namin ang basement ng bahay, ang pintuan ay bahagyang bukas, at mula sa loob ay lumalabas ang malamig na hangin na may halong amoy ng lumang kahoy at alikabok. Hawak namin ang mga lumang sulat at litrato na naglalaman ng mga lihim ng aming pamilya. Biglang may narinig kaming malakas na kaluskos mula sa likod ng pintuan. Tumayo si Bantay, nagngangalit ng malakas, at si Carlo ay mabilis na kumilos, inalis ang kandila at naghanap ng saksak para sa flashlight. Habang nagliliwanag ang liwanag ng flashlight, nakita namin ang isang anino na unti-unting lumalapit. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, pero hindi ako umatras. Si Bantay ay nagpakita ng tapang na parang isang tunay na tagapagtanggol. Sa harap namin lumitaw ang isang matandang lalaki na may mga matang puno ng kwento at lihim. Hindi dapat kayo nandito, wika niya. Ang sumpa ay bahagi ng inyong pamilya, ngunit hindi ito kailanman naging sumpa kung may puso kayong nagmamahalan at nagtatanggol. Napatingin kami kay Carlo at pagkatapos ay sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, naunawaan namin na ang tunay na lakas ay hindi sa sumpa o sa mga anino, kundi sa pagmamahalan at pagtitiwala. Si Bantay, ang aming dambuhalang aso, ay hindi lang tagapagtanggol, kundi tagapaghatid ng pag-asa at liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Ang aming pamilya ay nagtagumpay sa hamon ng nakaraan, ngunit alam kong marami pang mga kwento ang naghihintay sa amin sa hinaharap. Ngayon, habang pinagmamasdan ko si Bantay na tahimik na nakahiga sa tabi namin, naramdaman ko ang isang malamig na simoy na dumaan, isang paalala na ang buhay ay puno ng mga misteryo at ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa mga anino at liwanag. At doon, sa pagitan ng dilim at liwanag, nagsisimula ang isang bagong kabanata.